aming sambitin, paanong di tayo ligapin. Kaya't muling magtipon, pawitan ng Panginoon. Iligtas niya sa atin, sa piging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyoin. Pinagdiriwang ho natin sa linggong ito ang dakilang kapistahan ng Santo Niño. Kaya't sama-sama ho nating itaas sa dakilang Diyos ang lahat ng ating mga panalangin at kahilingan, lalo tigit ang mga panalangin natin sa lahat ng mga may sakit nating mga mahal sa buhay. Mga kapatid, tinipon tayo bilang mga kaanib ng angkan ng Diyos, kaya't dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Panginoong Jesus, ang kaharian mo ay lubos at puspos ng kapayapaan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, naparito ka upang makiisa sa kahinaan ng aming pagkatao. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, ninanais mong mapalapit sa iyo ang mga kabataan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Walhati sa Diyos sa kaitaasan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong may mabuting kalooban. Pinupuri ka namin, pinarangal ka namin, sinasamba ka namin, niluluwalhati ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Hesukristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama, ikaw na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang, O Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo sa kalwalhatian ng Diyos Ama. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong anak na Diyos na totoo at naging sanggol
nung siya ay naging tao namang totoo. Maging amin nawang panata ang pagsunod sa kanyang kapakumbabaan sa pagdiriwang namin sa kanyang pakikiisa sa mga nasa abang katayuan, upang kami mapabilang sa iyong pinaghaharian sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Nakatanaw ng isang malaking liwanag ang bayang malaon nang nasa kadiliman. Namanaag na ang liwanag sa mga taong namumuhay sa lupaing balot ng dilim. Iyong pinasigla ang kanilang pagdiriwang. Dinagdagan mo ang kanilang tuwa. Tulad ng mga tao sa panahon ng anihan. Tulad ng mga taong naghahati ng nasamsam na kayamanan. Nilupig mo ang bansang umalipin sa iyong bayan, tulad ng pagkalupig sa hukbo ng madian. Binali mo ang panghambalos ng mga tagapagpahirap sa kanila. Sapagkat ang panyapak ng mga mandirigma, ang lahat ng kasuutang tigmak sa dugo ay susunugin. Sapagkat ipinanganak para sa atin ang isang sanggol na lalaki. Ibinigay ang isang anak sa atin, at siya ang namamahala sa atin. Siya ang kahangahangang tagapayo, ang makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, ang prinsipe ng kapayapaan. Malawak na kapangyarihan at walang hanggang kapayapaan ang ipagkakaloob sa trono ni David at sa kanyang paghahari upang matatag ito at papanatilihin sa katarungan at katwiran ngayon at magpakailanman. Isasagawa ito ng makapangyarihang Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Kahit sa ay namamalas, tagumpay na nagliligtas. Umawit ng bagong awit, at sa puon ay ialay. Pagkat yaong ginawa niya ay kahangahangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo, yaong hangad na tagumpay. Kahit sa ay namamalas, tagumpay na nagliligtas. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansay, nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Kahit sa ay namamalas, tagumpay na nagliligtas. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak, yaong lahat sa daigdig. Ang puon ay buong galak na purihin sa pag-awit. Kahit sa ay namamalas, tagumpay na nagliligtas. Sa saliw ng mga lira, iparinig yaong tugtog, at ang puon ay purihin ng tugtuging maalindog. Tugtugin din ang trompeta, nakasaliw ang tambuli, magkaingay sa harapan ng puon na ating hari. Kahit sa ay namamalas, tagumpay na nagliligtas. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Epeso. Mga kapatid, magpasalamat tayo sa Diyos at Ama na ating Panginoong Jesucristo. Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual dahil sa ating paipagkaisa kay Kristo. At sa ating paipagkaisang ito, hiniranan niya tayo
bago pa nilikha ang sanlibutan upang maging banal at walang kapintasan sa harapan niya. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo'y kanyang itinalaga upang maging mga anak niya sa pamamagitan ni Jesucristo. Iyan ang kanyang layunin at kalooban. Purihin natin siya dahil sa kanyang kaangangang pagkalinga sa atin sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak. Kaya nga, mula nang mabaltaan ko ang tungkol sa inyong pananalig sa Panginoong Yesus at ang inyong pag-ibig sa lahat ng hinirang, walang umpay ang pasalamat ko sa Diyos para sa inyo. Inaalala ko kayo sa aking pananalangin at hinihiling sa Diyos ng ating Panginoong Jesucristo, ang dakilang Ama, na pagkalooban niya kayo ng espiritu ng karunungan at ng tunay na pagkakakilala sa Kanya. Naway, liwanagan ng Diyos ang inyong mga isip upang malaman ninyo ang ating inaasahan sa Kanyang pagkatawag sa atin. Ito'y ang kalwatiang inilaan niya sa Kanyang mga inirang. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. papuri sa iyo, Panginoon. Taon-taon tuwing pista ng Pasko, ang mga magulang ni Jesus ay pumupunta sa Jerusalem. At nang 12 taon na siya, pumaroon sila gaya ng dati nilang ginagawa. Pagkatapos ng pista, sila'y umuwi na. Nagpaiwan si Jesus sa Jerusalem, ngunit hindi ito napansin ng kanyang mga magulang. Sa pag-aakala ng isa na si Jesus ay kasama ng isa, nagpatuloy sila sa maghapong paglalakbay. Nang malaman nilang hindi siya kasama, siya'y hinanap nila sa kanilang mga kamag-anak at kakilala. Hindi nila siya matagpuan, kaya't bumalik sila sa Jerusalem upang doon hanapin. At nang 3 araw, natagpuan nila si Jesus sa loob ng templo, nakaupong kasama ng mga guro. Nakikinig siya sa kanila at nagtatanong, at ang lahat ng nakaririnig sa kanya ay namangha sa kanyang katalinuhan. Nagtaka rin ang kanyang mga magulang nang siya'y makita. Sinabi ng kanyang ina, "Anak, bakit naman ganyan ang ginawa mo sa amin? Balisang-balisa na kami ng iyong ama sa paghahanap sa iyo." Sumagot siya, "Bakit po ninyo ako hinahanap? Hindi ba ninyo alam na ako'y dapat na nasa bahay ng aking ama?" Ngunit hindi nila naunawaan ang pananalitang ito. Siya'y umuwing kasama nila sa Nazaret at naging masunuring anak. Ang lahat ng bagay na ito ay iningatan ng kanyang ina sa kanyang puso. Patuloy na lumaki si Jesus, umunlad ang kanyang karunungan at lalong kinalugdan ng Diyos at mga tao.
ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuhay ka namin, Panginoong Hesukristo. Happy New Year po sa inyong lahat. Ngayon lang po ako nakapagbati sapagkat parang ang tagal ko na rin hindi nakapagmisa dito sa Radio Veritas. Siguro mahigit mga 1 buwan na rin. At ako'y nagagalak na nagkaroon ulit ako ng pagkakataon na magsabi ng oo sa mga nagte-text sa akin upang makapagmisa dito sa Radio Veritas. Ang ebanghelyo natin sa gabing ito ay napaka-significant po sa buhay ko bilang isang bata at lumalaki at naging isang pare. Hindi po iba sa akin ang naging karanasan ng ating Panginoon. Dito yung ebanghelyo na sobrang relate lagi ako pag binabasa. Sapagkat parang ini-imagine ko yung sarili ko na parang isang bata katulad ni Jesus na kailanman ay naging isang taong walang ibang hinangad kundi ang sundin ang kalooban ng Diyos. Tatlong bagay ang nakikita kung saan nagkakaroon ako ng pagkakarelate. Una, ang Jerusalem. Pangalawa, ang edad ni Jesus, 12. At ang ikatlo, ang pagkawala ni Jesus sa templo. Ang kapistahan ng Santo Niño ay isa sa malapit na debosyon sa buhay ko at sa buhay ng aking mga ninuno. Actually, bukas ay magdiriwang ho ako ng aking 45th birthday. Ako po ay magdiriwang ng aking kaarawan sa kapistahan mismo ng Santo Niño. Isa ang kaarawan ko sa mga petsa na tumatapat sa kapistahan ng Santo Niño. Ang mga dates po na tumatapat sa kapistahan ng Santo Niño every third Sunday ng January ay from January 15 to January 21. Yan po ang mga date na tumatapat. At isa po ang kaarawan ko sapagkat ako'y pinanganak January 19, 1980. At binilang ko yung pagkakataon, yung times kung anong mga petsa tumapat yung aking kaarawan sa buong 45 years na pananatili ko sa mundo. 7 beses pong natapat ang kaarawan ko sa kapistahan ng Santo Niño. Kaya tuwing pesta ng Santo Niño, talagang ako'y nagagalak. Gusto ko pong umuwi upang magdiwang, pero minsan wala pang pagkakataon. Sapagkat napakalapit talaga ang debusyong ito sa buhay ko. Una, ang Jerusalem. Nung lumalaki po ako bilang bata, ang Jerusalem ng buhay ko ay walang iba kundi ang Kalibo. Ang Kalibo po ay isang napakahalagang bayan para sa akin. Sapagkat ako po ay ipinanganak sa isang lugar na napakalapit sa Kalibo. Isang lugar kung saan mga 1 oras at kalahati
ang lalakbayin papuntang Kalibo. Kaya nga pag tinitingnan ko, kung ang Kalibo ang magiging Jerusalem ko, ang bayan namin, ang Nazaret ng buhay ko. Sabi ko nga, ako ay pinanganak besperas ng kapistahan ng Santo Niño. Besperas ng kapistahan ng Santo Niño sapagkat January 19, 1980, Sabado siya at kinabukasan ay piyesta ng Santo Niño. 5 buwan po ako nung nakarating po ako sa Kalibo at sinimulan po akong inalay ng tiyahin ko sa debosyon ng Santo Niño. So 5 buwan nakarating na po ako sa Kalibo bilang sangkol. Sapagkat yung buwang na yun yung panahon na yung tatay ko ay na-stroke, na coma, at siya ay na-confine sa Tumbokon General Hospital. Yun yung huling beses na nakita ako ng tatay ko. Hindi ko nakita ang tatay ko, pero nakita ako ng tatay ko. At doon siya namatay sa Kalibo. Kaya't napaka-significant po sa amin ang lugar na yon. 5 buwan, sanggol po ako noon. Idinaan ako ng tita ko sa katedral ng Kalibo. At simula nung panahong iyon, bawat may pagkakataon, dinadala ako ng tiyahin ko sa katedral ng Kalibo. Kaya nga ho, sabi ko nga, para sa akin, espesyal ang kapistahan ng Santo Niño. Ang aking Jerusalem nung bata ako ay ang Kalibo, kung saan ang pinakamatandang kapistahan ng Pilipinas ay ipinagdiriwang tuwing 3 linggo ng Enero. At alam niyo, sa karanasan ko bilang bata, ang pagpunta ho sa Kalibo ay hindi ho madali para sa akin. Sapagkat nung bata po ako po ay tawag ho namin dyan is dagat nun. Sa English po ay batang biyahilo. Palaging nahihilo sa biyahe. At ang lugar ho namin ay, ako po ay pinanganak pala sa Pandan. Hindi na po siya kabilang sa Kalibo, pero sa Aklan, pero boundary po kami ng Aklan at Antique, Pandan Antique. Kaya nung bata ako, talagang traveling pang Pandan, papuntang Kalibo, isinusumpa ko ho yan bago ho kami makarating sa Kalibo. Sapagkat dadaan ho kami sa tinatawag nilang Campo Verde. At alam ho ninyo, ang Campo Verde na yan yung tinatawag ho naming bitokang manok ng paglalakbay mo sa Aklan bago ka makarating ng Kalibo. Kaya dyan talaga ako nanunumpa sa tuwing pumupunta kami ng Kalibo, parang ayaw ko nang bumalik. Pero pag dumarating kami sa Kalibo, nawawala ang lahat ng mga paghihirap ko at natutuwa ako at nagagalak sapagkat masaya. Kung naranasan ho ninyong makipiyesta sa Kalibo, napakasayang piyesta po yan. Yan yung ninanais lagay namin bilang mga bata noon. At sa Kalibo po, bakit andun yung Jerusalem namin? Sapagkat marami ho kaming mga kamag-anak doon. Sapagkat ang aking mga ancestry ay galing talaga ho sa Kalibo. Part ng karanasan ko bilang bata ay ang Kalibo. Kaya't hindi ko po malilimutan lagi ang lugar na ito. At ito ang masasabi kong napakasayang lugar na nakita ko sa tuwing nagpipiesta ang Santo Niño. Ito ang aking Jerusalem. Pangalawa, ang edad ng ating Panginoon, 12 years old. Noong ako po ay 12 years old, ako po ay nagdiriwang ng
aking kaarawan sa mismong kapistahan ng Santo Niño sa Kalibo. Ang saya-saya ko noon na sa wakas 12 years old din ako at nakikinig ako sa ebanghelyong ito. Kaya nga sabi ko sa inyo, yun yung unang best na nakinig ako sa ebanghelyo na sobrang relate ako. Imagine nyo, 12 years old si Jesus, 12 years old din ako, at andun ako sa isang paboritong katedral ng buhay ko, ang katedral ng Kalibo. At habang ako'y nakikinig sa ebanghelyong ito, natagpuan ko yung sarili ko na wala na ang aking mga kasama. Nawala ang aking mga kasama. Hindi ako ang nawala. Hindi ko alam kasi ang kasama ko noon na tandaan ko, yung ate ko. At alam niyo yung ate ko kasi siya nag-aaral at the time sa Aklan College. Siguro marami siyang nakitang mga classmate niya noon. So, iwan ko, alam niya naman, pag nakakita ka ng mga classmate mo, sumasama kayo. Tapos ako, hindi niya ako namalayan na naiwan na niya ako. At doon ako mangha-mangha sa kadakilaan ng Diyos. Natutuwa ako at nakikinig ako talaga sa pagbasa. Yun yung first time ko na bilang bata, 12 years old. Talagang doon nagsimula yung amazement ko sa misa. Na-appreciate ko lalo ang ebanghelyo, lalo tigit ang ebanghelyong ito. Pero sa kasamang palad, nawala ang mga kasama ko. Hindi ko alam kung saan sila nagpunta, pero andun lang ako nakaupo sa simbahang yaon. At feel na feel ko ang biyaya ng dakilang Diyos. Feel na feel ko ang kaluwalhatian ng dakilang sanggol na nagkatawang tao. Kaya nga, kung ma-imagine ko yung sarili ko, talagang nakakamangha para sa akin ang karanasang yaon. At yun ang hindi ko makakalimut-limutan. Siguro, nagpari ako dahil sa ganung pagkakamangha na naisip ko, kung hindi iba ang naging karanasan ko sa ating Panginoon. Kaya siguro, simula nun, nakita ko na talaga na ang direksyon ko ay buhay pagpapari. Kaya nga kung titingnan natin, kung babalikan ko lang ang aking naging karanasan sa batang ito, ako po ay sobrang masasabi kong napakapalad sapagkat nakita ko na tunay nga na dakila at kamangamangha ang Diyos na nagkatawang tao at sa sanggol na ito. At sa buhay ko, naging malaking parte siya ng buhay ko, ng bukasyon ko bilang isang pare. Kaya nga ito lang ang laging hinihiling na sana patuloy akong kalingain ng dakilang Diyos na magampanan ko pa at matupad ko pa ang pagnanais kong paglingkuran siya. At sana kayo din nawa sa inspirasyon ng batang ito, sa inspirasyon ng kwento ko, na magpapakilala sa inyo na tunay na dakila ang Diyos, tunay na kamangamangha ang kanyang pagkilos sa buhay natin. Nawa makita rin ninyo ang liwanag na gagabay sa inyo sa patuloy ninyong pagtupad, sa patuloy ninyong pagsunod sa kalooban ng dakilang Diyos. Ito lang naman ang hinihiling sa atin. Katulad ng ating Panginoon, kahit alam niya na siya ay Diyos na nagkatawang tao, alam niya na siya ay espesyal, pero patuloy siyang lumaki at umuunlad ng kanyang karunungan sa tulong at awa ng Diyos. At siya ay kinalulugdan ng Diyos. Kaya nga tayo din, yun yung pinagsisikapan ko sa buhay ko, na sana ako din ay patuloy akong maglingkod. At ang wish ko na sana bigyan lang ako ng Panginoon ng kalakasan pa upang maipamalas ko sa lahat ng mga tao na nakakasalamuha ko ang kabutihan, kagandahang loob ng Diyos. Purihin ang dakilang Diyos. Viva Señor Santo Niño.
Tayo po'y magsitayo at ipahayag ho natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay namang uli. Umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na manguli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa pagpaparangal natin ngayon sa Santo Ninyong Huwaran ng Kabataan, pagtuunan natin ang ating kabataan at ipanalangin ang lahat ng kanilang pangangailangan. At sa bawat panalangin ating itutugon, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Naway ang buong simbahan sa pamumuno ng Santo Papa, ating obispo at mga pari ay magpamalas ng wagas na pagkalinga sa ating kabataan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Naway lumago ang ating kabataan sa katapatan at kalinisan sa kanilang pagsabuhay ng mga tunay na pagpapalagang Pilipino. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Naway lahat ng deboto ng Santo Niño ay tumanggap kay Jesus ng inspirasyon magpalago ng kanilang pag-ibig sa Diyos at sa kapwa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Naway lahat ng guro at ang media practitioners ay makatulong sa pakikintal sa ating kabataan ng mga tunay nagpapahalaga at makaakit sa kanilang isabuhay ang mga ito. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Naway alagaan ng lahat ng Katolikong magulang ang kanilang mga anak tulad ng paalaga ni Maria at Jose kay Jesus, at tulutan nawang mauubog silang maging mabuting mamayan at mga masigasig na kasapi ng simbahan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Tulad ng batang si Jesus sa Ebanghelyo ngayon, tayo ay lumago sa ating pananampalataya sa pag-aaral ng salita ng Diyos at pagsabuhay sa mga aral na ito. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan ng ating mga puso, ilahad natin sa Diyos ang lahat ng ating mga panalangin at kahilingan. Panginoon, tulutan mong pagmalasakitan namin ang kabataan ngayon at pagsikapan ang kanilang kapakanan alang-alang sa pag-ibig namin sa iyong nabubuhay at nag-ahari ng walang hanggan. Amen. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo, tanda ng bawat pusong nagmula sa butil ng trigo, pagkain nagbibigay ng buhay mo.
pusong pagkat inibig mo, ngayon'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan-nawa ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa pagdiriwang namin sa kapistahan ng banal na sanggol, paunlakan mo ang aming pagdulog upang ganapin ang kanyang paghahain at ang kinamtan niyang kapatawaran ay pakinabangan namin. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaasan namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Ang anak mong di na naiiba sa amin ay siyang pumawi sa dilim. Kaya ngayon ikaw ang aming nababanaagan. Ang anak mong di naiiba sa iyo ay siyang iisang salita mo. Sa katauhan niya ang iyong sarili aming nakikita. Sa pamamagitan niya ang iyong pag-ibig ay kahali-halina kahit ikaw ay lingid sa aming mata. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa, ang kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpalaan na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghahati-hati niya iyon, inaabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Ang kamatayan mo, Panginoon, aming ipinahayag.
babalik hanggang sa iyong pagbabalik. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan na tugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Elias na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaisa ni San Jose na kanyang kabiyak ng puso, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Sa tagubilin ng nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, susundin. Salangit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at tawarin mo kami sa aming pag-asal. Huwag mo kaming ibalik tulad sa tuso, At iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapuyahan magpakailanman. Amen.
Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at wag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyoin. Magbigayan ho tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Kapayapaan. Cordero ng Diyos, na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos, na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos, na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Pagsanggalang nawa tayo ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa Santo Niño Jesus. O Santo Niño, masdan mo ako ngayon sa iyong harapan na nagpupuhay sa iyo at humihingi na iyong pagpapala. Sumasampalataya ako sa iyong kabutihan at sa iyong kabanalan at sa iyong walang hanggang awa, at ako'y buong pusong nananalig na sa paraan ng tapat na pamimintuho ay kakampin ko ang aking mga kahilingan. Ikaw, o Panginoong Jesus, ang nagsabi na sino mang humingi ay bibigyan, sino mang humanap ay makatatagpo, at sino mang kumatok ay bubuksan ng pinto. Ngayon ay buong kapakumbabaang dumudulog ako sa iyo upang humingi, humanap, at kumatok sa pinto ng iyong awa. Turuan mo ako kung paano maitutuwid ang aking buhay upang maging karapat-dapat sa iyong kabutihan. Huwag mo nawang talikdan, o Santo Niño, ang aking pagsamo, kundi ito'y iyong dinggin, kung nauukol din lamang sa lalong kaluwalhatian ng Diyos at kagalingan ng aking kaluluwa. Amen. O banal na Sanggo, Santo Niño Jesus, kaawaan mo kami.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa iyong piging na banal sa kapistahan ng iyong anak na isinilang ng mahal na Birhen ay makapamuhay nawa bilang iyong kasambahay na umuunlad sa karunungan at sa pagiging kalugod-lugod sa iyo at sa kapwa-tao. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Dadako ho tayo sa panalangin ng pagbabasbas ng mga bata at ng imahe ng Santo Niño. Ito ang isa sa mga tradisyon na sana hindi ho natin walain ang pagbabasbas ng mga bata. Sapagkat mula sa kwento ko, naalala ko nung bata din ako, ito yung pinakamalaking bagay sapagkat hindi lang po ako ang laging dinadala doon sa templo, doon sa simbahan. Marami rin akong nakakasabay na mga bata, yung iba pang mga bata nakasuot pa ng damit ng Santo Niño. Pero hindi ko alam kung saan na sila ngayon, basta't ako, naging pari ako. Yun ay dahil sa panata. Yung tawag ho namin dyan ay panaad. When we commit our children to God. Kaya nga ho, bata pa lang, sana dalhin nyo lagi sila sa simbahan. Sapagkat hindi natin namamalayan na sila ay hinuhubog sa pananampalataya at sa biyaya ng Diyos. Kahit gaano kaingay ang mga bata, dalhin nyo lang sapagkat doon nila nasisimulan ang kanilang pagkamalay sa dunong at biyaya ng Diyos. Kaya't sama-sama ho nating ipanalangin ang mga bata sa pagkakataong ito sa lahat ng mga anak ho natin na saan man sila, mga batang naaabot ng pamamahayag na ito. Idulog ho natin sa dakilang Diyos ang kanyang pagpapala at pagbabasbas. Ama naming makapangyarihan sa labi-labis na pagmamahal mo sa sangkatauhan, isinugo mo ang iyong anak para sa aming kaligtasan. Siya ang liwanag na kaloob mo sa iyong bayan. Siya ay naging bata at natutong sumunod sa iyong kalooban. Sa kanyang pagkakatawang tao ay nabihisan kami ng bagong buhay bilang iyong mga inampong anak. Pinagkalooban mo kami ng espiritu ng iyong anak upang kami ay makatawag sa iyo na Ama. Pakundangan sa banal na pangalan ni Jesus, hinihiling namin na iyong basbasan ang mga bata at ang imahen ng ating Panginoong Hesukristo, ang banal na sanggol, at ang mga nagdadala nito, taglay ang pananampalataya at pag-asa. Gayun din kami ay nagsusumamo na pagkalooban mo ng pagpapala ang lahat ng mga bata at kabataan. Basbasan mo sila upang umunlad sa karunungan sa mata ng Diyos at ng tao. Magsumikap nawa kami kalakip ang iyong tulong na aming mataglay, ang kalooban na tulad ng sa bata, upang kami sa iyong pinaghaharian. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon At sumaingayon, magsiyuko kayo habang iginagawad ang pagbabasbas. Kasihan nawa kayo ng Diyos ng tunay na pagpapala sa mga kabataan tungo sa ikabubuhay ng simbahan at lipunan. Amen. Gawin niya nawa kayong mga natatanging mga kasangkapan sa pagtataguyod ng kapakanan at pag-unlad ng kabataan ng ating bayan. Amen. Gantimpalaan nawa ng
Buhay na walang hanggan ang inyong mga pagsisikap at pagpapagal. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Naialay na ho natin ang ating pagmimisa. Humayo tayo't taglayin ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magsingawin kayo sa Panginoon. Hallelujah! Magsingawin sa Panginoon. Purihin, purihin ang kanyang pangalan. Ipahayag, ipahayag ang dulot niyang kalikasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,